Para po sa record po sa yung buong pangalan. Ako si Jorge Baviera. Magsi-64 years old na by October. Dating miyembro ng Kabataang Makabayan. Nagkaroon ng experience sa pagkikita ko sa struggle sa Mindiola. Naalala niyo po ba yung pinakaunang pagkakataon na punta kayo sa Mindiola? Oo. Nag-umpisa yan noong January, State of the Nation Address. Na kung saan nauna yung mga MPKP, yung mga basic na yun. At umaga pa lang, nandoon na yun na yan. Sila doon, Menso, nandoon na yun. Ano pa? Sila Idiora. Nung malaman ng mga KM, nag-mobilize. Hindi talaga KM ang nag-mobilize niya. Nung afternoon na, dumagsa na, nagkaroon na ng malaking mobilization. Actually, dapat may mobilization, kaya lang hindi pa ganun eh. Maliit pa lang eh. Pero wala na mga tao dumagsa. At nagkaroon na ng kabaong na dumaan sa mukha ni, halos dumaan sa mukha ni Makoy. Ang starring dyan, si Gary Olivar, kasi siya yung agaw ng microphone sa kabilang grupo. Hindi niya alam yun. Nakabasa na lang. Tapos, later on, naituloy yan sa Mindiola. Doon na unang-unang isinigaw ang Marcos resign. At ang natatandaan kong sumigaw niyan ay yung pamangkin ni Marcos. Si Raquel Edralin, ang naging asawa ni Coby Tiglao. Bakit po ganun yung panawagan? Kasi nag-build up naman kasi may confluences ng sitwasyon. Napaka-massive ng corruption. Pag sinabi mong Marcos means bridges, means more schoolhouses, more roads. Kasama doon, built-in doon yung corruption sa CDCP ng araw yan. At marami pang iba. Tapos, yung away nila ni Ninoy Aquino at mukhang kaaway niya ngayon at halos araw-araw parang nagkakaroon nga ng suspecha na gusto niyang angkinin ang poder na magkaroon ng mass chamber. So, medyo may pagka-spontaneous pa rin yung Mindiola. Kasi mula doon sa isang malaking pag-aaklas ng State of the Nation, dinala yan sa Mindiola. At doon nga namatay ang tatlong estudyante. Hindi ko matatandaan sa Alcantara yata yung sa high school. At nagtuloy-tuloy na ang mga rallies na laging ang naging target ay Mindiola. Pero bakit nga ba Mindiola? Mindiola kasi andyan ang seat ng power sa kabila lang ng Malacanang. So, yung lugar naman ay isang katutak ng mga eskwela. Actually, nasa middle siya ng university belt. No? Kaya ang dali ng mga mobilization ng panahon na yun. So, after magkaroon ng pagkamatay ng tatlong estudyante, nagkaroon na ng mga sunod-sunod na rallies. Dati thematic. No? Yung LBJ, 1968, yung natatandaan niyo ba yung mga Hey, hey, LBJ, how many kids did you kill today? Di ba? Yung mga ganun sa Manila Hotel. Pero, maliliit yun eh. Nagsilakihan na yan nung Mindiola na. At saka ganun, pagbilis, mag-mobilize ang Mindiola. Sa bilis o oras. Grabe. Meron yung may mga sitwasyon na
Andun din kasi ako sa university ba? Doon ako nag-aaral eh. Saan po kayo Sa uni. Anyway, sa mobilization? pagka nagsabi ka lang na, tara, labas yung strainer, marcha tayo. Medyo wala pong tanong. At madalas nakakalusot kami, hanggang doon sa gate 6, babatuin lang namin ng fuel pack yan. Sabi, takbuhan na kagad pabalik. Pero hindi sila nakanda. So, ganun talaga yung yung sa galit, no? Kasi, after the January incident, sunod-sunod pa yun eh. 20, 26, 30. Puro indignation rallies yun. Dire-diretso. Dati nga thematic eh. Yung wala nang theme. Puro indignation lang. Sunod-sunod at tatapos ito bago matapos ang eskwela. Kasi puro, puro estudyante ko. Simula Enero ito po. Hanggang ano. Kaya nga isang quarter ito na tinawag nilang first quarter storm. And by the way, founding member ako ng first quarter storm foundation. Nabanggit niyo po, nag-KM kayo at galing kayo sa UP. Paano kayo nasali doon sa formation? Alam mo, nakapit lang ito lang. Nakatakot na pag-ibig sa akin. Ang cousin ko was vice chair for information sa Cesar. Ano pa naman yun? Hindi pwedeng hindi ka nakikita. Kaso marunong kang tumingin sa kapaligiran mo. Pare-recruit ka either ng SOCDEM, ng SDG, ng KM or whatever, community organizations you have. Talagang yun. Kitang-kita mo yung problem. Medyo malabo pa ng land reform, diba? Restless ang manggagawa, kasi kagaya din ng problema ng mga magsasaka. At yung estudyante, taas din ang taas ang tuition fees nun. Magkano lang ang mga sweldo nun? Pagka government employees, siyempre, wala pang salary standardization. May kumikita pa ng 350 a month. Ganun ha. Actually, it went on hanggang early 80s ano yun, 380. May mga ganun, 300 to 250. So yung kilusang makabayan na kinabibilangan nyo noon, nandun kayo sa yung mga mobilization na sabi nga, okay, mabiglaan, mabilisan. Meron kaming mga ganun. Bahagi ba siya ng isang strategy talaga? Or spontaneous na, paminsan, part ng ng expansion ng recruitment program namin, may mga ilang pagkilos na dapat na i-temper mo. Yung mga bagong recruits. Diba? So, pagka may rally, kasama kayo. Kasi merong, nagtayo na sila ng coordinating body na ng KM sa University Building. Pero, sakop kami ng regional organ. Nandiyan sa Tony Center. So, Quezon Ave. Hanggang ngayon, nandiyan pa yung 3-story building. Yung National KM nasa Kamyas. Pero ito, ang dapat lang sa may tapat ng isang restaurant sa Quezon Avenue. So yung mga nangyari, yung mga biglaan, kailan ito nauwi sa malaki? Hindi, pagka pumukumpas na ang national at regional organs ng KM. Tapos, may coordination niya sa iba pang mga progressive groups. Kagaya ng SDK, SPK Malabe, whatever yun, iba ka. Ang coordinating body niyan ay ang Movement for a Democratic Philippines. MDP. Kahit iba-ibang formation mo noon, nagagawa niyo? Nagkaroon ng alliances. From student groups, nagkaroon na rin later on ng mga sectoral. So then, yung paggamit mo ng field box na ganun bagay, parang bihira mo siya mabanggit sa mga usual na. Pero tulad na nasabi niyo, ibinagawa niyo talaga. Ano yung purpose nila? Depensa. Pero minsan depensa. Pero pag sinabi mo nung na-KM Japo, medyo mga
out of school youth. Sabihin, mga banat boys ang tawag namin dyan. Yan ang nasa first line of defense namin. May natatamaan din ang baril sa kanila. Kaya yan ang isang tawag namin si Joker. Tama naman yung nasa sa ito. Sa matagal na panahon, hindi naman natanggal. Sa mga ganong pangyayari yun, na may mga nasasaktan, panabangan, paano kaya nag-create na? Minsan may fear. Pero pagka nandito ka na, marami kayo, wala. Parang nagsushoot up yung adrenaline sa'yo, iba ka ng tao ulit eh. Kasi pag nakikita mo na, grabe yung pasisin. Yan. Talagang magagalit ka. Meron yung tawag na slogan namin na turning grief into revolutionary courage. Imbis na magluksa ka, magnangungawa ka, kailangan maging matapang ka. Ganun yung paniwala namin. Actually, kasama yan sa mga kurso, may mga pag-aaral kasi. Yung mga teach means, nag-umpisa sa teach means. Tapos, pag gumraduate ka sa mga teach means, at gusto mo pa ng iba, yan na yung mga lead-ins. Doon kayo sa isang malayong lugar na nag-aaral ng isang buong kurso. Ang kurso ko ito, ano ito? Una, medyo banayad pa ng konti. Lipunan at education. O nag-umpisa ka dun sa struggle for national democracy, pagka-teach mo lang yan. Puro joke naman yun. Tapos, you are introduced to Lenin. Yan yung sa amin, pagka nakagraduate ka na sa LRT, doon ka naman sa mga ganyan yun. State in revolution, dialectical historical materialism, kung ano na halata mo, party courses. Ang tawag doon, kursong primarya. Pinagdaanan mo ito? Tawag yun. Hanggang intermediate. So, basically, mula sa PM, so saan na kayo ito? Saan kayo ito? 1971, sumumpa na ako nun sa partido. Nandun ako sa area ng Caloocan, Balaban na Botas. Nasa district committee na ako. Hawak ko ang United Front. UF. Kumbaga, sa inyo personally, yung participation sa mga mobilisasyon sa mga stage lang siya. Doon ako na-temper. Actually, from curiosity, to tempering. Curious na kayo kayo. Lagi namang ganun eh. Yung mga bagong recruits sa panahon na yan. Bago kayo nasalit eh, nakikita niyo naman yung mga demonstrations sa mga. Siyempre, alam ko rin, wala naman hindi natin nakikita eh. Wala. Kami yung una eh. Yung, makikita mo, may mga tickets. O kaya meron sa Manila Hotel, kay LBJ. Yung sa Congress. Yung mga ganun. Pero wala ka nang. Yung Mendiola, parang to my recollection, yun ang unang Mendiola, may patayan pa agad. Yung bridge na yun yung pinakamahirap matawid. Sa recollection ko, walang beses lang natawid talaga yun ang minister. So, doon po sa Mendiola, madalas yung maranasan ba na talagang binubuhan? Oo. Yung kahit Oo. Totoo. Yun na yung policy. Hindi ka pwede. So, in-expect na pala. Pero, nakakalusot kami. Minsan nakapag-rally kami. Late 1971. And then, early 71. Nakakapag-rally kami dun sa San Miguel. Yung Aguado,
Sa may Loloy building. Oo. Nakakapasok. Kapag nahali kami doon, kaya lang. Pero saan kayo? Pakanli. Saan kayo? Sa galing kami. Dire-diretso Oo, lang. saan? Kasi kami, ako alam ko, sa may dito pa kami ng saan Rafael yata yung district yun, sa may mga pahas. Tapos kami dumaan, tapos sa Aguado, bigla kami napunta doon sa may katapat ng Loloy building. Tapos may parang may mansion sa likod namin. Tapos may parang maliit na plaza. Pagkatapos yun, yung pasok yun. Ano lang, yung lightning. Nagla-lightning kami ng araw pa, kaya practice na namin yun. Basta meron kami streamer. Ano usually yung dala niyo sa stage? Okay. Pero walang kahit anong panawa. Wala kang plano yun. Gusto makaupo lang kami, banatan na natin. Hindi magdadala ng streamer, patlo yun, kasi mahaba tatlong tukod Pagkatapos naiiwan na yung streamer, pagkainaboy kami. Nahuli ho ba kayo sa mga rally nito? Hindi. Na personal kayo nasaktan? Hindi. Kasi yung the closest romantic na sa Congress. Yung may namatay din. Namatay yung isang worker na nabagay si Lisa Balanga doon yung others. Kasi alam ko, natatanda ko yung Lisa Balanga kasi sa area namin sa Kaloocan. Nagagawa ng Rosinis Garment Factory. Yung patay yan. Nasa tabi lang namin. Kasi pag hindi kami nakaigtad, medyo malalim ng konti yung ito yung Congress, Kalye, pagtawid ka rito sa may Unigo. Pag tumawid ka ron, medyo malalim yung tatawid ng nabagsak ka mo ganyan. So, hindi ka natatamaan ng baril. Nabalik ka na. Tapos, yung di rin pwedeng hindi kami umalis doon. Kasi, lulusobin naman kami. So, tumatakbo kami pa atras. There was a time nakatago ako doon sa isang puno na ganyan. Kasi maliliit lang yung mga puno doon. Mga ganyan lang yan. Patago ako doon. Buto ka ng putukan. Nung mapatingin ako sa likod ko, siguro may walo pa yung nasa likod ko. Ako naman ang tinataguan. Nakakita ka naman ng poste na sinisidungan ng mga tao nag-aabang ng gate. Yung hila-hilera sila. Ganon ang nangyari. Obligado pa rin kami tumakbo kasi kailangan lumayo kami. Yun ang nakakatakot na experience. Kasi sa helicopter yung lumabaril yun. Hindi mo na alam kung nasaan yung kalaban mo. Sa mga dispersal sa Mindoro, gumamit din ba sila ng... Hindi pa ang helicopter kasi hindi pwede. Hindi sinamis. Pero mga baril, tutupan talaga ito. Maalala ko lang po, ano reaction ng mga tao sa Mindoro mismo kung mga ganun na? Sinong tao? Halimbawa yung may mga business establishment po. Masama yung nagreklamo sila kasi pati yung mga tinda-tindahan nila sa rekto na magkatapo. Kawawa. Tapos dahil kumisa kami sinisisi, samantalang yung gobyerno naman ang nagpapaputok ng tear gas. Yung takbuhan kasi yun, sa labanan. Hindi nag-dispersal dahil mula Espanya. Espanya. Hanggang sa may governor courts. Tapi yung mga nandoon sa mga dormitories, naapektuhan sila yung tear gas. Grabe. Pati doon sa mga thinner, ng Espanya, yung mga side streets yan, di ba? Yun, populated yun. Yun, medyo nagre-reklamo sila. Hindi na malaman kung sa amin magre-reklamo o doon sa Metrocom. Kasi Metrocom ang umidra nun eh. Pero talaga hindi man naging policy. Meron kasing nakakasama nakapapasok na naglulot. Sa TikTok ko nakakita ako eh. Hindi na ako. Tingin ko hindi naman namin kasama. Meron mga sinasabi kasi. Ano lang, nakikisama lang. Mamaya, papunta tayo dyan. Sa mas later part.
So, naging miyembro kayo ng partido after ng mga sunod-sunod na partidos. Naging consideration pa ba ang pagmobilisa sa Mindoro? Nandito na kayo sa lugar? Hindi lang Mindoro lang nga kasi. Hindi. Iba-iba eh. Iba. O yung mass mobilization? Oo, kasi, Nakakonsider pa siya. kasi, halimbawa, ang napapilan namin ng gusto, yung, natatandaan niyo ba yung MCCCL, Movement for Civil Liberties, kaya yung Kejok, no? MCC. Parang precursor CL, ng yung malaking-malaki na yun, na broad coalition na, hindi na yung mga progresibo. Mga civil libertarians, kami yung nasa 4.1 kasi, Caloocan na yun eh, area ko yun eh. Yun yung bumagsak si Asisto. Tapos napaka-graphic yung isang picture ng may kargang bata na pinamaan ng bala. Kalang-kalang. Saan po nangyari? Doon nalaglag si yung pagpasok, alam mo yung dalawang cemetery, yung Manila pa yun eh, papasok ko na Papunta saan yung Pilas? papuntang Grace Park, kasi nga, yung corruption sa, localized na nga eh, binibira na yung assist ka nun. Eh, binanatan. Mga tauhan ba ito ni Asisto? Yun nga yung nagpalaki ng sulod doon sa talsik pati si natalo sa eleksyon si Asiste. Kasi nga yung bata na Manila Times, yung kalong-kalong patay. Yan eh. Nanalo nga ng sa photography. Anyway, doon yung talagang malaking rally na naganap ng panahon na yun. Mas malaki pa kaysa sa mga Mendiola at sa Libasan. Meron kasi mga venues eh. Libasan, pinakamarami, saka Plaza Miranda. Paborito namin yung araw, Plaza Miranda, kasi mukhang marami kami. Kasi napupuno namin eh. Kasi medyo... Liit lang naman ng Plaza Miranda kung titignan mo ngayon, di ba? Pero parang ang laki-laki. Yan, dahil puno. So, simula ko bumagsak yung martial law, tapos nandun kayo sa Pilas. Nung nagkaroon kami ng yan, ng Royal Rally, yung lightning rally, Saan? yung sa Santa Cruz Church. So, sinusubukan mo. Oo. Sinubukan namin yun. Nag-fail din eh. Ang hirap eh. Eh, karoon yung mga, nasunay na kami sa mga lightning rallies, gumagawa na kami ng mga bago na parang Sputnik. Yung mga ganun-ganun, na pag binato mo kahit saan, tatama sa gulong, magkakaroon ng traffic, hindi makaka-respond din police at saka ng gulong. So, nagagawa din yung lightning rally ninyo. Ay, grabe, no? Pero may isang specialized group lang na gawa ng gulong. So, pero po sa mga panahon na ito, halos kasi sa mga nakakausap din namin na generation, yung iba miyembro rin sa Pilas, parang sinabi nila na yung Mindoro na naiwanan siya rin na iba, naging mas localized sa ibang lugar na yun. Expansion kasi sa Pinoy. No? Nung panahon na yun, well, hindi naman nila nakikita yung kumpas sa taas eh. Na, pagka nagkakarali, medyo may iwas nun eh. Iba pa yung pinupuntahan. Yun nga, yung usually sa Plaza Miranda, Libasan Bonifacio, puro ganun eh. No? Tapos nagkakaroon ng local, pero kasi part ng expansion yun. Diba? Kasi kung puro kami Mindoro, puro ka lang University Belt, sa panay yung mga tao sa University Belt dun eh. Hindi. Sabihin, what else? Ano gagawin natin dito? Hindi naman natin makapture to. For tactical reasons. Siyempre, teka muna, ibahin muna natin ang venue. Hindi naman natin kayang i-lusobin yung gano'n. Ganun yun, no? At nakaka-recruit ka kasi ng nahati-hati na kasi itong Metro Manila. Meron ng
4 districts yan. Merong Manila, Rizal, merong QCM, Quezon City, Marikina, merong Caloocan, Malabon na Botas, and the rest of the South. Yung mga ganun. So, yung nag-mobilize mo sa pagkakaalala mo is basically ito. Partido. Wala pa yung... Nabanggit ko Kasi kanina ang sila... partido, merong youth army. Diba? Yan. Pero nabanggit ko kanina, may mga katulad ng joke. Yan yung alliances. Pero yung nag-trigger talaga ng Pinag-uusapan, pero siyempre, while pinag-uusapan mo, alam mo naman may kodigo yung mga ma-attend ng meeting niya. Alam mo. Ito ang ipipilit natin. May mga nabanggit ko yung ibang nakausap namin sa issue ng mga nag-infiltrate sa pulusan. Talaga. Ano yung hinahandle? Ano eh? Minsan inilalabas. Lalabas, dito meron pang isang time na pinatawag kami. Yung MVP, ang dito sa Quezon Avenue, I forgot na yung exact place. Binahuli sila ng infiltrator. Hindi nila alam kung ano gagawin. Gusto lang po tayo. Huwag. Dinala niya na nga dito sa HQ niya. Pinakala lang namin, pinilabas na lang namin. Pinakot na lang namin. Sinabi namin. Buti na lang dumating lang kung hindi pa lang yan. Usually itong mga nag-infiltrate na ito sa Militar. Militar yan. Usually, kumbaga mayroong training sila. Yan na yung kanilang ano yan? OJT. So, martial na kasal sa gano'n, bahagi kayo ng pinsan ko. Kailan naging posible ulit? Kasi talagang pinag-isipan na malalaking mobilisasyon. Kasi sabi niyo na localize yung mga protesta para bahagi ng expansion. So, kailan siya binuo ulit na malaki? Late 70s na rin tayo. Ngayon, nakakaporma na yun. Although, dahil nga yung iba na yung task ko, hindi na pwede na sumama ka na doon sa gano'n kasi nasa mas malalim na yung involvement ko natin. Hindi lang natin sabihin. So, sabi niyo early, late Medyo nabas na ako sa mass movement noon. And ang return natin sa mass movement, nung after the Aquila assassination, na medyo pwede pa rin lumakot kasi ang laki, ang lapad talaga nung protesta. Actually, naiiwan pa ang Kilusang dun. Kasi napapila ng jaja yan. Ayan, atoms. Yung mga ganun. Basically, Mas, brother, biro mo yung buong Makati, confetti. Anong reaction sa kaliwa na Makati lang ito yung rally? Sumakay. Mas lalo halimbawa, ipinorma yung MUMB. I forgot the acronym lang eh. Means something eh. At pati si GMA kasali din. May the time. Patay. Cosmo. Also lang. Ay, okay, rolling. Yung nasambit na yung namatay na si Aquino 84 na ito. Yun. Pero tignan mo, hindi pa rin Menjola. Hindi kaya. Militarize ba masyado yung Menjola o hindi lang talaga siya? Kasi permanente na yung mga dun eh. Yung mga barricade dun eh. Di ba? So by the time pala naging... Butas na nga sa semento yung mga barikada nila. At lang yan, na-infiltrate lang yun nga. There were only 2 times na nakita ko na nakatawid ng tulay. Yung panahon mismo ng ouster,
Di ba po, yung February 26, diba? At saka ng panahon na auster naman yung January 20, 2001. Ano lang yun, 2 beses lang yun. Yung sa nabanggit nyo yung ouster ni Marcos, di ba yung basically na iniisip ng mga tao ay EDSA ito? Di ba? EDSA. May personal knowledge mo ngayon kung paano nabibisa yung tao from EDSA o talagang papuntang Mindoro? Kaliwa yun. Kaliwa ang nag-ano. At wala namang malakas ang loob talaga na napapasok sa Mindoro, kundi ang mga progresibong grupo. Talagang ano yun, kaliwa din. Kaya lang, dahil hindi naman biglaan, maraming nakapasok na mga hoodlums. Yun nga ang mga nag-loot. Yeah. Unfortunately, ang pangit, no? So, malaking black eye din yan sa protest movement dito. Kung mapasok mo na, nilot mo pa. Bakit hindi, sabi niyo, ang nag-levis kaliwa, bakit hindi mo na-control? Kulang ba yung tao? Hindi na kaya. Wala na. Oo. Hindi na. Naispan ka ng meeting, tao. Hindi lang. Kung nandun ka nun, malulunod ka. Sa dami. Yung PSU, wala nagkamarin. So talagang binuksan na lang nila makalatan niyo? Alam mo, nabuksan ng mga tao. Pumasok talaga yung gibaan na. Ganun yung ano. From, diba? Anin mo yung pader. Pag nakapasok ka sa pader, kaya mo nang buksan. Ano ba yun? Parang castle na kahit ba may mouth siya, pag ano mo, bubukas din. Diba? Ganun nangyari. Pero, hindi nangyari yun doon sa pangalawa. Itong panahon na Mahirap. yung nabanggit ko, may personal knowledge ko dun sa unang EDSA. Then after nun, may mga protesta pa sa Mindoro na sa riyan o ito na agad na panahon na riyan. Hindi ko matandaan talaga na After EDSA 1. yung organized na yung after EDSA 1, isa lang. Yung nakita namin na medyo nagkaroon ng matinding confrontation. January 27. Yung pesan, rally. Kaya lang, hindi na ako kasali ron. Kita na naman yung trabaho niya. So, ang sumunod para sa inyo, pinakamalaking pagkilos ng is yung EDSA list. Oo. Yun. Paano kayo napunta? Wala ako doon. Wala. Pero ako yung nagkukumpas. Yun nga, nadagay na ako doon sa posisyon na ako na yung nagkukumpas ng gagawin doon. Paano kayo na-involve Ganito. sa... Yung may sinabi ko sa inyo kanina na na-report ko. Well, doon nagkumpisa yan. Kinausap ako ni GMA nung nasa Vatican pa siya. Nung nag-resign siya from the NSA na ayusin yung nasa bahay niya ako nung nagpalagay ako ng kasi kaibigan ko siya ng surveillance camera sa Burgundy kasi doon siya nakatira sa taas ng pag-uwi ko may kasunod na akong pa-update dali sa gate nakuha na ng video at na tama-tama na hinito ng guard yung mas malaking vehicle yung dalawang motorsiklo na nakapasok nung hapoy na sila walang kasunod sila natakot yata bumalik doon yan alam na halata na naka-video sila tapos yung nakita mo naman yung barrier diba? Dalawang barrier yun yung bakal yung yung nakababa na mahirap talaga turahin yun. Yung sa inyo, kahoy lang yun. So, after that, dumating siya, sinabi niya kung pwedeng kausapin ng kaliwa at saka yung medyo kaliwa. So,
medyo kaliba, yung mga akbayan yun. Na, na hinarap ko sa kanya, sa bahay niya doon sa... At nauna pa doon, yung RA. Nakipag-usap kayo. Sila kayo di kasi yun, sila Baylansin, et al. Madami. Ano yung parang end game nito mga pag-uusap? Hindi, ito, ano to, hindi sasabi ko eh. Ano po? Anyway, I was tasked with mobilizing people sa streets for GMA. Kasi sa kanila, nakita nila na pagka si GMA ay nakitang pamalit kay ERAP, lalaglag si ERAP. That was in October 30th, late October, mga 31st year. Tapos doon na namin na pag-usapan kung paano yung... Before that kasi every Wednesday rally sa sa Ayala. Kasi doon na yung naging venue. Medyo good pa sila nung tingin-tingtuhan ko. Tapos, kinausap na sa Linden yung dalawang grupo niya. At sinet up na namin yung mga malalaking rallies. Kami na yung pumupunta sa rallies. In coordination with the speaker. Yung unang-unang malaking rally, yung nandun sa Ortigas. Yung November 4, year 2000. Yun. Malaki talaga yung nakalagay yung nilagay nila Goodbye ERAP na Australia Manila. Yun. And I was tasked with raising funds para doon masustain yung mga rallies. Marami kang nakuha ng pera mo. In fact, hindi totoo yung sinasabi na tinitinansi niya. Wala talaga kahit simple. Pero may mga tao. Ang dami na tumutulong. Mga kaibigan pa rin. Well placed sa business. Fully knowing na si GMA. Oh. And one of them was Blue. Si Redis na meron. Yun. So, At umabot doon sa mga rallies na kung saan-saan. May mag-uumpisa pa ng UP, may mag-uumpisa ng Welcome Rotonda, kaya nga nabugbog yung Welcome Rotonda, di ba? Meron sa Biwasang Bonifacio. Pero ano na kami, sunod-sunod na yung mga mga Menjola ulit. May overnight Menjola pa nga eh. Yung November 30 year 2000. Yun, overnight yun. Noon, kauna-una ang pagkakataon, nagsama ang RA at saka RJ. Sa isang pagmasok ang RJ, gumanon, ito yung Legarda, gumanon, pumasok dito. Pumapasok mo na ng RA dito. Island, pinagkakahiwalayan nila. Pero nagtula ko yun. Tapos sama ko sa lato. Kaya lang, meron pa rin island eh. doon po sa mga sunod-sunod. Ito yung mga November. Sunod-sunod na yun. Until, yung ayaw na, nagkaroon muna ng bakasyon eh, Christmas vacation eh. Di ba? Nagkaroon ng lali. Bakasyon muna. Pasko, gaya din ang nangyari sa may mga ganun Pinag-aralan ko to eh. Yung first quarter storm, kaya hanggang first quarter lang yun kasi bakasyon na. Yung yung kay ERAP, huminto rin kasi Christmas vacation na naman. Yung kay Lozada, hindi mo napapansin. Nag-dissipate ko sila. Yun, wala ng paso. Ganon katindi yung yun ang babasahin ko lagi dyan. Palaging factor pa yung mobilization. Malaki. Diba? Dahil walang pasok, wala eh. Diba?
So, paano po nauwi dun sa yung second envelope na... Yung second envelope, it was, kung bibigyan ko talaga ng credit dito, si Teddy kasi. While ang Sanlakas, nag-gather na dito sa Marutok, merong sa Honda dyan no? Konti lang sila. Pero ang nagpanawagan sa television, ito pang media, si Teddy, na pumunta ng EDSA. Doon na nag-EDSA. Tapos, tulong-tulong tayo. Itong neighborhood ko, nagluluto itong pagkain, nagpapaplans kami. Tapos, kahong-kahong na, dala-dala sa ulo. Makikita mo, sunod-sunod. Mga taga rito. Nagluluto sila, mag-a-adobe yan. Ang lalaki ng mga lutuan. Tapos sila din nag-distribute. Mga taga rito. So, well, nabanggit naman sa kanina nag-release kayo ng funds para sa basically sa mga na-involve pa rin ba dito sa passion na ito yung funds na yun? Hindi natin Okay ba oo. Kaya yung pagkain lang, usually pagkain. Yun nga, I'm sure yung mga taga rito nagluluto kayo. Nauubos namin ng manok sa sa supermarket dito sa Cherry. Mga tinapay dyan, yung lahat tinahapot namin. Kahit ano pang tinapay siya, basta may tinapay. Kasi yung aanin naman namin natira. Saka hindi naman namin alam na matatapos nun. Ano yung expectation ninyo? Ilang araw supposedly? Yung subjective na sabi ko, ito na sila Nora Honor, padami na ng padami. Tapos meron ng mga ilang signals kami. Sabi naman sa grupo namin, na meron ng mga usapan sila with sila. Anytime na. Pero, nung pumayag sila na morning ng nag-mobilize na yung left mo nila ng madaling araw nagtutulog. Nasa Linden din ako noon. Napag-usapan yata na okay na si GMA, atras na si Nora, pero atras siya Wednesday pa. But that was a Saturday. At ang tingin ng iba, hindi susunod si Erap sa pangako. Gusto lang niya matras sa mga tao na yun. Tapos hindi naman siya papayag din. So, nandun mga sa Mendiola yung mga tao. Napag-decide namin, kailangan may pumuntas dito kasi baka magkagulo. Kaya yung decision na pumunta doon, paano na... Wala. Wala kaming kinalaman doon. Tulog pa ako noon. Nagising na lang ako. Mayroon ng mobilization. Sugad ako doon sa Doon yan, nalaman ko na pinawagan ko sila Pasino sa Casita. Sabi ko, standby lang kayo dyan, standby kayo. Kasi may kinukonta kami sa loob ng kasi baka putukan pagka pinalusog. So, ayun, natin na magkaroon kami. Kawawa rin naman yung mga nandito. Pero, meron na naman nag-grupo ng mga condoms na nauna pa sa kanila. Nung umaga, nakipagpakbakan ko mga ito sa grupo ng mga pro-Arab. Kasi may mga... Pero hindi part ng nasa EDSA yun. So talagang grupo lang talaga? Grupo lang ng mga neighborhood goods doon sa lugar. Marami namang siya. At yun ang nakipaglaban para matanggal yung dahil alam nila darating na yung galing sa EDSA. So, doon nga kinakabahan ako kasi pagka nilusog yan, malulusog talaga.
Kaya lang, ano ako medyo kabado ako na magkakaputukan. May mga natutumba, delikado. At hindi maganda yung transition. So, ang ginawa natin, naghanap tayo ng yung head ng PSG na naka-assign kay GMA. Ano yun? Dating activista ng Philippine Science High School na napauwi ng tatay sa maganda na nakita sa TV. Nag-PNA para makatakas ng board. At nung panahon yun, kernel na siya. At siya yung head ng security ng South PSG. Pinausap natin. Mayroon kami nakikita ang text niya sa baba. Baka, kasi mga PSG, nagpatay ng official, nagpatay ng cellphone. Yung isang sundalo, nagtetest, gano'n ito, sino ka test? Na yung PSG rin sa mga kaya talaga, tinawag ko yung kernel ng kaso. Pero sa akin, kasi baka pwede nang ibigay din sa hawak yung telepono niya gagamitin, tatawagan natin siya. Tapos sasabihan ng chief of staff ng PSG yun. So, nagkasundo din sila naman. Umayag, provided hindi papasok ng mahal niya. Ito naman ang gusto rin natin pumasok. So, tatanggalin yung puwersa yung barikada at papasok sila. Si Rason din, General Rason, umatras na rin hanggang sa huling barrier, hinagagan sa tapat ng Holy Spirit ka. Sandali na lang, gate 6 na eh. Diba? Meron doon eh, diba? Hakbang lang. Alam ko, sinira nila yung barikada. Pagkatapos, merong isang naloko din, iraram yung di ba may dala silang truck na lalagyan ng mga sound system, iraram yun. Tinawagan natin, pare, kumaandar yung truck. Tinawagan natin yung mga doon. Sabi niya, kinuhandang Jose. Kasi kilala din. Talagang gagamitin yan pang rang sa gate ng kanya. Nahalata ka ba? Pagkatapos, sabi ko, sa bandang huli na lang, huli, ganda na lang kayo. Kasi pupuntasan kayo talaga ng PSG pagkat ng Paskilpan. So, kumain naman sila. Magprograma kayo. Ang ganda nga nun, sa isang channel, hindi ko alam kung 7 or 2. Basta sa channel dyan, pinakikita EDSA. Sa kabilang channel, pinakikita yung Yola. Kung ngayon mga nakapanood ng panahon na yun sa inyo, malalaman ninyo magkaibang channel. Dalawang TV nandoon. Kaya nakikita namin kung ano nangyayari. Yun ang pinaka-monitor namin. Nung tapos na sumumpa, sabi namin, sige, disperse na kayo, ayaw nila. Sabi ko lang, yung mga nauna, yung nagpatakbo na sa grupo ng mga Go-era. Ay nandiyan dyan ngayon sa harapan. Tingnan nyo lang ang mga mukha kung kilala nyo yan. Pag hindi nyo kilala, mapapaya tayo dito. Magkakaroon ng looting dyan at magkakapatayan. So, saan ba tayo? Discuss. Galit na galit daw. Ano pa sila mga would-be looters. Pero daw sila, bakit daw? Pinayaan daw sila umabot na siguro tapos paatak sila. Kaya alam, siyempre, ilan ang mamatay. Talaga naman sa tingin ko, dala na rin yung mga PSG sa ganun. Pero by the time, si Erap yung mga... Wala, yung nung nadidinig ni Erap yung mga ingay dun sa labas, natakot na siya. Isa nga sa mga anak niya, nag-iiyak eh. Talaga, natakot. Dinig eh. Kaya ando doon lang sa pare. Dinig ka dinig. So, hindi sila doon sa harap naman. Sa likod sila. Tumawid ng Malacanang Park.
sa likod. So, after nung involvement natin sa ganang parang, bumabalik pa ba kayo ng Mindoro? Hindi, after that, January 21, January 22, tinawag ako ng mga nag-aaral. Mga nag-aaral, sila, pwede kasi. Kung pwede raw pumasok sila sa Malacanang at ikipag nag-aaral. Kasi commemoration ng yung Farmers Massacre, Pesan. So, unang-unang first day of office ni GMA, narali na kagad siya. No? Pero tumawag ako sa loob. Pinapasok, pina-escortan pa kay sino nga ba yung chief of police na naglipay. Yung kasama kami. Mga 10 kami nagmamaagsa. Kami lang ang tao sa Mindoro. Pagkantang mo na kami. Ayun, hinarap sila ni GMA. Pagkatapos, pinasa sila kay De Villa. Siya yung Staff. Executive Secretary. Pagkatapos na, hindi na ako. Hindi na ako nakabalik-balik doon. Ever since, ayoko na. Nakaya na. Kasi, nakinak si si Regis Romero. Sa I had to. Pagkatapos, yung mga politika, pinigila na ako. Yan na yung huling, nakawala naman si Regis. Accomplice naman. Ayoko na. Kasi, pati pamilya ko, nadadamay sa, yung sa kumita ko ng alam niyo ba kung gano'ng kalaki yung 30 million? According to, Ramon Bradillo, 1 kilo, 1 milyon. Eh kung 50 milyones yung binigay ko, kaya ko bang buhatin yung 50 million na yun? At pati ba yung abo sa'yo, kaya ko itakbo yun? Hindi ba? At saka para sa kaibigan mo, gagawin mo ba yun? wala ka ba kayong frustrations dito sa lahat ng engagement na pinagdaanan? Mula KN, sa pagdating sa partido? Wala akong regrets, wala akong that yung experience ko doon made me a better man. Ako siguro. Mas marami akong experiences, marami akong kita mo nga ngayon, andun pa ako sa FPS Foundation. Pero hindi na ako kumilos. Kasi hindi na sa tingin ko untenable na yung kasi nag-away sila nag-dispute so matanda na ako alam kong kahit na twice my lifetime hindi niya nangyaring manalo wala iba na yung paano niyo gustong sa mga itong mga kwento nyo, kanino madalas may i-relate? Hindi masyado. Kailan nga ba? Pinakwento ko sa kanila. Kasi maganda ikwento sa mga bata. Paano nyo gustong inaalala yun? Wala lang. Well, nagpa-interview ako. Actually. Kay Giorgio Apinales. Nasa archive niya yun, ang beauty writer. And pwede nang ilabas yun after my death or 25 years later. Kasi maraming kasi yun yung life history ko sa movement. Pero doon din nakikita mo kung ilang stages ng development ng movement. Sumasabay, parang isang historical account ng movement na yung aking yung aking participation parang biography pero marami na yung gusto nga nila i-publish masyado kasi makulay
in several travels. Actually, nakausap ko na si Joe Gabinanes. Gusto nyo ang binanggit mo siya ngayon. Kahit kung ma-issue ko na sa masa, pero hindi namin sa so, yun, iniingatan din namin dito sa mindset ng employer. Kasi yung iba, i-encourage nyo ba ang mga tao magpatuloy na pumunsin? Kung sa tingin nyo, masyado ng gas-gas. Kung ang layunin ay pag hindi natuloy ang impeachment ay gusto nang tanggalin ng presidente. Lumendiola. Kasi kung yung impeachment hindi mo kaya at ano ba yung KGMA lang labo di ba? Talagang hindi naman nila ang Congress, hindi man lang nakakuha ng enough people. So, yan ba yung susunod mo? Gamitin mo yung Assur Army? Na parang depende sa kung paano mo nilulugar. Di ba kung merong tyrant na tinanggal mo yung Congress, tinanggal mo yung instrumentalities ng gobyerno. Tingin ko. Kasi sa ano naman, remember, ERAP was impeached. Hindi ba? Si GMA hindi na-impeach. So, hindi siya pupunta sa trial, no? Nakagaya ng ginawa niya. At nung nakita naman ng mga tao na masama yung nangyari sa second envelope or proceedings medyo galit. At marami talagang nasama. Pero para manawagan ka, petition, baka banana republic ang nabis natin. Diba? Every time. Ako, talaga kasi, supporter na ako ng ng Concord. Systemic kasi yung problem. So, mas sa tingin nyo ngayon, after yung mga pinagkaano, mas piniprefer nyo ba yung constitutional? Hindi. Actually, yung Constitution na yung may problema eh. Yung Constitution, yun namang napaka-powerful ng Presidente. Yung Constitution, gumamit ka ng pera, makukuha mo ang mga political parties. Bakit? Itong Constitution natin, sinabi, multi-party system in a presidential form. Mukhang laki problema din. Kasi pag presidential form, alam mo naman, two-party system lang dapat. Kung multi-party system ka, dapat parliamentary. Di ba? Yun yung totoong coalition. Di ba? That's our advocacies, persuasions, and ideology. Hindi ba? Pero, artificial lahat, lahat LDP. Di ba? Liberal Democrats. Di ba? Tapos yung mga merong advocacies at saka yung merong, nandun sa party list. So, walang boses. Di ba? Hayaan mo ang Communist Party of the Philippines manindigan at yung partido nila ay isama mo. Kasi, total, legal na naman sila. Di ba? Yun yun ang tingin ko na malaman natin kung sino yung magaling. Di ba? Kasi kahit sa bansa, yan naman. In fact, nangyari na nga sa Nepal. Nanalo yung mga Maoist. So, bakit di nila subukan? Sila naman. So, yung option na, mas legal, mas institutional, in a way, para ng pagbabago. Sa inyo, para sa ngayon, yun yung arena na. Ito yung corruption embedded sa Constitution. Napaka-powerful ng President mo, may pork barrel, di ba? Kasi hiwalay pa yung legislative sa executive. Kung isa lang yan, saan yung corruption doon? Tapos, ang kaya mong i-appoint ay yung nanalong member of the parliament sa yung cabinet. So, ang bureaucracy mo will be stronger. Kasi walang pakialam. Dito ngayon, pati ASIC, presidente, nakikialam. Ina-appoint niya ultimo director. Diba? Dapat hindi. Dapat yung bayaan mo yung bureaucracy mo. Yung mga career officers ang nandiyan. At ang sagot mo lang, yung pinakaulo, yung elected
member of the parliament to become a minister. Di ba? Tapos, immaterial na, ano na, wala na. Inconsequential na ang COMELEC. Kasi, ano na siya? Local elections natin. Ang pakialam niya ngayon kung paano mo lutuin yung presidente doon sa Mindanao. Hindi mo kaya lutuin. Kasi bukas lang alam mo na result eh. Kaya lang naman nagkakalokohan dyan sa Senator at saka sa Presidente, Vice President. Kasi national elections lahat yun. Kung hindi, kung local lahat, anong pakialam ng COMELEC dyan? Baka mga citizens group lang yung bahala dyan. Nabanggit mo, kung ibabalik natin yung citizen. I mean, maraming tao na may disenchant, may discontent sa present na system. So, kaya sasabi nila, patuloy na maging relevant yung ito. Kasi yun yung isang space kung saan pwede na. Pero kung Pero sa kailangan yung file na yun. di ba kung meron ka namang sistema na hindi mo na kailangan lusubin ng Mindiola. Until siguro such time as merong nagpulita dyan, in-install niya ang sarili niya as president at sa Malacanang sa Mitra, sasama ako sa Mindiola dyan. Di ba? Kasi kung para ano pa, ito nakikita ko kasi ngayon, kung ganyan lang ang klase ng problema mo, systemic yung problema mo. Ayusin mo yung sistema mo. Di ba? Kasi mukhang wala na nga sa panahon yung sistema mo dito. Yan po yung last question. Maraming salamat po sa discussion.